Mapagpalang araw ng Sabado. Nandito kami ngayon sa tahanan ni Sister Saril. Akala nyo wala tayong kasama. Meron. Ayun. Kaway-kaway, Sister. Ayan. Hindi po ba napakaganda niya? Taba-taba. Di ba di? Mahirap naman kung payat ka. Ayoko ng buyat, no? Okay lang mataba. Basta walang sakit, okay lang yan. Ayan. Payat na, sexy na. Eh, sakit ka naman, hindi na. Sexy ka nga. Eh, lahat naman sakit na sa iyo. Huwag na. Ayan. Bible. Tayo po ngayon ay magbabasa ng kasulatan o Biblia, kung tawagin, the Bible. Dito po natin na natututunan ng turo ng Panginoon para sa ating mga tao. At dito rin natin natututunan yung mali natin. At dito rin natin natututunan para ituwid tayo. Ganun po ang Bible salita ng Diyos, nagtuturo. No, kagaya ng Panginoong Yesus nung nandito siya, nagtuturo po siya. Kaya tawag sa kanya, teacher. Ano bang trabaho ng teacher? Hindi natural nagtuturo, teacher Kaya ang tawag kay Jesus noon, guro. Yan. Sa Tagalog, guro. Sa ang Amerikano, teacher. Yan. Hindi lang siya guro, hindi lang siya teacher. At the same time, pastor siya. Ano bang trabaho ng pastor? Nagtuturo ng salita ng Diyos. Ano bang trabaho ng teacher? Nagtuturo sa school. Hindi pareho nagtuturo. Ano po, okay? Kaya kategory ni Jesus, teacher at pastor. Ngayon, iingi muna tayo ng tulong sa Diyos. Siyempre, mas maganda yung pangasiwahan tayo ng Diyos o pangunahan tayo sa ating pag-iebanghelyo upang siyang magbubukas ng puso't isip ng bawat isa sa atin upang tayo po'y makinabang ng pare-pareho. Sapagkat ang paginabang po para sa lahat, hindi lang sa nagtuturo, kundi pati sa nakikinig. Amen? Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang sabi po rito ng ating kasulatan, dito po yung sinabi ni Jesus. Ano ba nakalagay dito? Ay ito, Mateo 6:24. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Pansinin nyo dalawang Panginoon. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapapuutan niya ang isa at iibigan ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Ito na po ang babala. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Yung palang Panginoon na tinutukoy niyang isa, yung kayamanan. Sabi ng Panginoong Yesus, tayong mga tao po, hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawa. Sa Diyos o kayamanan. Kailangan kung maglilingkod ka, isa lang, sa Diyos lang. Dito rin po sa Mateo, meron binanggit si Jesus nung may nagtanong sa kanya dito Tignan natin May nagtanong. Ito. Basahin natin May nagtanong kasi sa kanya rito sa pagkakataon na ito. Ito sa Mateo 22:34 naman. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo. Dalawang uri ng tao, Pariseo o Saduseo. Ang mga taong ito po ay binubuo ng isang lahi lamang. Mga Hudyo sila, kalahi ni Jesus, kababayan niya. Pero yung iba, yung isa, anong sabi? Pariseo, yung isa Saduseo. Magkaiba po ang reliyon ng dalawang ito. Okay? 35. At isa sa kanila,
Isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Yesu upang subukin ito. Yung nagtanong dito, pasinin nyo sa 34, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus ang Saduseo. So, Pariseo po yung nagtatanong ngayon. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan. Marunong pala sa Biblia ito. Itong nagtatanong ito, dalubhasa eh. Ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. 36. Guro, alin po ang pinakamahalagang hutos sa kautusan? 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. 38. Ito ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalaga. Ang mga utos ng Diyos mahalaga, pero mayroong isang pinakamahalaga. Ano yon? Ibigin ng Diyos buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kaya sabi ni Jesus doon sa Mateo 6:24 ng Mateo, hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kailangan isa lang. Kasi pag pinili mo yung pera, itatakwil mo ang Diyos. Pag mukha ka ng pera. Kapag Diyos naman, itatakwil mo yung pera. Hindi ka pwedeng sabay, sabi niya, hindi bawal. Kailangan isa lang. Alin ang dapat? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Yung pera po, pinagagamit lamang ng Diyos yan para, bibili ka, magbabayad ka, o anumang transaction about money. Doon lang nagagamit ang pera. Yung iba kasi, libawa, may lumapit sa'yo, pare pag i-deliver mo lang ito sa ganitong lugar, ito yung pera na para sa iyo. Anong gagawin mo? Magdi-deliver ka. So, ginamit pera. Hindi mo alam, yung di-deliver mo pala ay maaaring shabu, droga. Pero dahil sa wala kang pera, kukunin mo siyempre. Ayun ang ibig ko sabihin. Yung pera ngayon ang Panginoon mo. Kasi, pare, ating 1,000. Gatid mo lang ito sa kabilang lugar. So, yung perang 1,000 ang nagpagalaw sa iyo. Kahit alam mo na ang i-deliver mo ay illegal na bagay. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Ano po? Tuloy natin yung sa Mateo 6, Mateo 6:24. Ulitin natin, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuhutan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Alin ang iibigin mo, kaibigan? Ang Diyos o pera? Pag pinili mo ang pera, kinapupuhutan mo ang Diyos. Yun yung nakalagay eh. Pero pag inibig mo ang Diyos, ang kapupuhutan mo ang pera. Yan. Tuloy natin sa 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag. Ano ba yung bagabag? Alalahanin sa buhay. Yung ibang mahirap, pagbulat ng mata sa umaga, kakamot ka, ano naman kayang pakakain ko sa pamilya ko. Merong mga ganyan senaryo kasi nga po, maraming mahirap ngayon. Yun nga, pagkatas may biglang dumating na tukso. Pare, deliver mo lang ito, ito ni. Oh. Siyempre, dahil hindi mo alam sa kakukuhang ipapakain sa pamilya mo, ayun na yung pera. Naalala ko nung araw. Hindi ko papangalanan yun, Basta nagtatrabaho siya sa gobyerno, enforcer siya. Matagal na ito. Ang tanong ko sa kanya, ba't ka nag-enforcer? Alam niyo po ba kung ano sagot niya? Gusto ko kumita ng pera. Kaya nagtrabaho siyang enforcer. Pero kapag sabi niya, meron akong nahuling mga driver at tinaabot na yung pera, hanap ko lang naman pera, sabi niya eh. Kukunin ko na yung pera. Pababayaan ko na siya, sabi niya. Kaya nga ako nagtrabaho para kumita ng pera. Bigla akong aalukin ng pera. Halimbawa, nahuli ko, bibigyan ako ng 100. Kukunin ko na yung 100, sabi niya.
alis na siya. Anong Diyos niya? Pera. Ewan kung buhay pa yun. Kasi bata pa naman ako noon na siguro ang edad ko na magit na 30 anyos. Eh, ngayon nasa 64 na ako. Malamang patay na yun. Baka lumalangoy na sa apoy ng impyerno. Ang Panginoon niya ay pera. Okay, tuloy na natin. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain. Alam nyo, yung isang tao pagka hindi kumain, hindi mo makakausap ng matino. Yung iba, nag-aramentado pa. Totoo yan. At inumin na kailangan ninyo upang mabuhay. Anong kailangan? Pagkain. Tubig. Para tayo mabuhay, sabi ng Panginoong Yesus. Totoo yan. Totoo yan. Kailangan talaga natin to. Eh bakit? Kaya nga, ang daming nagtitinda ng mineral water eh. Kasi nga, naging bulok na sistema ng tubig. Kaya ngayon, bottled water ng uso. Di ba ba? O tungkol sa damit na kailangan ninyo ng inyong katawan o damit. Pag hindi ka nagdamit o nagdamit ka, marumi na. Anong gagawin? Hindi maghanap ka ng bago. Kaya kailangan natin ng damit para ibalot sa katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Ano daw ang mahalaga? Sabi ni Jesus, ang ating buhay. Hindi yung pagkain, hindi yung pananamit. 6. Masdan ninyo ang mga hibon, hindi sila nag-aasik ni naghahani o kaya nagtitipon sa bangan. Gayunman pinapakain sila ng inyong Ama nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga hibon? Yung ang ibon inaalagaan ng Diyos. Tayo pa kayang tao? Opo. Tayo pa kayang tao hindi mahal ng Diyos? Mahal tayo. Yung ang ibon na ginawang halimbawa ni Jesus pinapakain sila ng inyong Ama nasa langit, sabi niya. Ibon lang yun. Pero mas mahalaga tayo kaysa ibon. Okay? Ngayon, balikan natin yung mahalin mo ang Diyos pinakamahalagang utos. Ngayon, sa nangyayari sa ating panahon, wala po tayong personalan. Kung ano lang yan nangyayari. Tingnan nyo po ngayon, itong ating bansang mahal na Pilipinas o perlas na silangan. Tayo pong mahirap, tayo po yung epektado ng malaki dito. Bakit po? Kasi po, yung kapalpakan, pandaraya. Alam nyo, yung ang tao kasi po, pandaraya kasing tao. Meron po akong napanood doon sa Mindoro. Imbis na ganito po kahaba yung digging gagawin, ganito kahaba, ang natapos ganito lang. Yung nag-inspection po yung gobyerno. At yung gobyerno yon, gumawa siya ng report at pumunta sa Malacanang at ibinigay po sa presidente yung report doon tungkol sa dike na gagawin doon sa Mindoro. Isipin nyo, ganito po kalaki ang gagawin ganito. Pero natapos po ganito. Fully paid. Binayaran ng gobyerno yung kontrakto. Nasaan ngayon yung ganito kalaki? Yan po yung pandaraya ng tao. Sumingil siya ng buho, pero ginawa niya kalahati lang. Nakita mismo ng mata ng gobernador doon sa Mindoro. Ano yan? Katakawan, greedy. Sa English, matakaw sa pera. So, yung gumawang kontraktor doon, sino ang Diyos niya? Di natural yung pera. Kasi kung ang Diyos niya ay ang Diyos, tinapos niya sana yung kontrata. Di po ba? Kanya lang, hindi mo talaga matatapos yung kontrata. Bakit po? Kasi nga, meron ka pang bibigyan kung ikaw yung kontraktor. SOP na yata yan sa Pilipinas po. Na yung pera, pinagbiyak-biyak nila hanggang matira po is 30% or 40% na lang. Kaya yung tulay o yung
Dike. Dike siya. Pero, anong nangyari? Kalahati. Yung kalahati, invisible. Ganito naman ang sabi ni Apostol Pablo. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1. Tandahan mo ito. Mabatbat ng kahirapan ng mga huling araw. Kahirapan pala. Aba palang tumatagal. Kahirapan palang buhay. Kaya palang mga tao. Hirap na hirap sa buhay. Nasa huling araw na pala tayo, kaibigan. Anong sabi ni Pablo? Yung huling araw, batbat ng kahirapan. Tignan niyo yung mayayaman. Tanungin niyo. Kahit mayaman kami, naghihirap pa rin kami. Nagkapagtataka, mayaman, naghihirap. Paano kaya yung totoong mahirap? Di po ba? Totoo yan. Meron akong nakikita mga nakakaluwag-luwag sa buhay. Kung dumahing, ganun na lang. Ganun na lang kung dumahing. Ang mga tao magiging makasarili, gahaman sa salapi. Sinong gahaman? Yung nangyayari ngayon. Sabi ng isang engineer, nagtapat po kay Ping Lacson, Senator. Sir, pagod na po kami ng kakahatid. Ano yung kakahatid? Kakahatid ng pera. Kanino? Sa mga politiko. Nagtapat po talaga eh. Kaya nagkaroon ng privilege speech si Senator Ping sa plenaryo ng Senado. Doon po niya pinagtapat. Doon niya na-identify yung kalamay o yung cake. Kinachap-chap-chap hanggang natira na lang is 40%. Paano yung magagawa yung proyekto? Natural. Ang sabi niya, paano nyo gagawin yung proyekto? Sabi niya sa engineer. Di, konting bakal, konting bato, konting buhangin, maraming lupa, bilyonaryo. Sinong bilyonaryo? Natural sila. Wala nang natira sa taong bayan. Tayo po yung taong bayan. Tayo yung nasa ibaba. Kaya pag nagbaha, hindi natin alam saan tayo tatakbo. Samantalang itong mga gahaman sa pera, malaki ang bahay, nasa mataas na lugar, hindi sila nababalisa sa kanilang paghiga sa gabi kahit bumabagyo. Pero tayong mahihirap po. Tayo yung balisang-balisa. Bakit? Baka matulog ka, mamalayan mo na lang, yung kama mo tinutulugan, nakalutang na sa tubig. Naalala niyo ba yung pelikula ni John M. Marcia yung probinsya? Sa katulog niya, bumaha. Ayun, lumutang yung kama niya. Baka ba't pelikula yun? Pero reality po, maraming nangyayari ganyan. Ako, anong sabi ni Apostol Pablo? Ikalawang Timoteo 3:2, ang mga tao ay magiging makasarili. Nasa Biblia pala. Gahaman sa salapi. Palalo, mayabang. Pinagmamalaki, nagpapa-interview pa po sila sa mga periodista, mga sikat. Mandami akong sasakyan, galing sa abroad ito, milyon ang halaga. Binili ko ito kasi maganda yung payong. Yung payong lang parang, isipin nyo, yung pinto ng kotse, may payong magkabila. Nakita niya lang yung payong, binili niya ng milyon-milyon ang halaga. Yung isa namang kotse, pinakita, meron lang patungan ng wine glass. Milyon ang halaga. Mga luxury talaga eh. Ano sila? Sila yung mga gahaman sa pera. At ano pa? Anong nakalagay pa? Tuloy natin. Mayabang. Pinagyayabang nila yung kayamanan nila. Ngayon, ayun, sinugod sila ng mga rallyista kahapon. Alam nyo, sa Indonesia ngayon, ganyan po nangyayari ngayon.
yung mga mayayaman, pinapasok ng mga tao. Nakita ko yung isang bahay, napanood ko sa social media. Kung ano yung makuha nila sa loob ng bahay, sinisira yung bahay, yung kotse. Sa Indonesia po, kaya sabi nila, sana wag mangyari sa Pilipinas ang nangyayari sa Indonesia ngayon. Dahil po sa kawalangyahan ng ating kapwa-tao. Basta sila magkamal lang ng pera, sukdulan tayo naman po nasa 75% mahirap sa Pilipinas magdurusa, pero bayad tayo ng bayad ng buwis. Sa Biblia po napakaliwanag. Anong sabi ni Pablo? Mayabang. Ito pa. At lapastangan sa Diyos. Yan ba maka-Diyos pa? Kasi kung maka-Diyos ka, bakit mo nanakawan? Hindi mo ba naisip pag dinakawan mo yan, ang kawawa yung tao nakatira dyan, samantalang nakatira ka sa isang magandang bahay. Lapastangan sa Diyos. Ang masakit po, nakikita mo pa sila nagsisimba eh. Akala mo napakasanto nila. Kaya sabi nga po ni J.B. Ayers ito, kademonyuhan ng ginagawa nila. Ayan, hindi na siguro nakapagtimpi si J.B. Ayers sa Senado. Kademonyuhan. Ang ginagawa nila. Pag sinabi kademonyuhan, paimpyerno ka na kanya. Paimpyerno ka na. Kasi ang demonyo papuntang impyerno. Ano pa? Bukod dito, magiging malupit sila. Walang abag. Yun ang ibig ko sabihin. Walang abag. Nagdurusa yung kababayan nila. Naalala ba sila magpunta rin magdala ng bigas? O ito, pagkain nyo. Galing sa pera nyo ito eh. Wala eh. Walang abag. Mapanirang puri, mapusok, maras at namumuhi sa mabuti. Namumuhi sa mabuti. Ibig sabihin, masama kanilang ginagawa. 4. Hindi lamang yan. Sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayuan. Anong sabi ng isang engineer? Nagkakasino. Binulgar ni Ping Lacson yan. Kasi po pala, meron CCTV. Nakita siguro. Mula sa Bulacan, pumupunta ng sugalan dito sa Manila at nagkakasino. Inamin niya po yan sa investigador. Sa investigasyon ng TRICOM. Isipin niyo po yan. Samantalang bawal na bawal po sa gobyerno. Ang tao ng gobyerno, bawal na bawal pumasok sa mga sugalan na naalala niyo ba si dating Pangulong Herap? Kasama si Yato nga. Di ba nakita sila sa CCTV? Nagsusugal. Ang PCSO chairman si Manuling Morato. Pinalabas sa TV yan. Nabulgar si Herap pa. Pero ang masakit, yung nag-video at saka yung nawala po siya ng parang bula. Missing in action. Kawawang pamilya. Yun po yung pinagbulan pa ng isang pagpapalayas kay Herap sa Malacanang. Ano pa nakalagay? Mahilig sa kalayawan sa halip na sa bagay na ukol sa Diyos. Anong kanilang mahal? Pera. Kinapupuhutan nila ang Diyos. Yan ang mga taong yan na nangyayari sa ating paligid ngayon. Mula sa Senado, Kongreso, kontratista, and so forth and so on. Kinapupuhutan nilang Diyos sapagkat mas mahal po nila yung pera kaysa Diyos. Kung mahal na sana nila yung Diyos, di sana yung
Yung diking ganyan, ganyan din ang natayo. Hindi po eh. Ayan, ganyan lang. Kawawang tao. Ang sabi po ng mga tao ron, ang dami na pong nasira dito sa mga pananim. Kung sana ginawa nila ng maayos yung dike, wala po sanang naghihirap doon. Naalala niyo sa Pangulong Pinoy? Kung walang kurap, walang may hirap. Kaya naghihirap po ang bansang Pilipinas kasi kalakaran na daw po yung korupsyon sa Pilipinas. Parang legal na. Kasi po, ang korupsyon mula sa itaas hanggang ibaba. Salamat Panginoon Diyos. Ibinubulgar mo po ang kabulukan ng aming bansa. Nawa tulungan mong bansa namin na magkaroon ng hustisya na marami pong managot, ipakulong, o kung maaari matanggalan pa sila ng pagkakataon na sumaso sa politika. Salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nakikinig, nanonood ng video ito, hindi po paninira ito. Yung nasa Biblia, kinokonek lamang natin sa ating panahon ngayon. Like, share, kayong mga nasharean, i-share nyo sa kanila. Doon sa mga senador, sa mga kongresista ang video ito. Maganda para mapanood din. Malay ninyo magindahan ito sa kanila para magtapat sila sa kanilang pandaraya, pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Salamat po. God bless us all. Mag-pray lang po tayo ng gusto, kaibigan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Once again, thank you for watching.